Elisa. 'Di ba? Anyway, mga kababayan, ito next topic tayo. Pag-usapan naman natin itong si DND Secretary Agibo Teodoro, mga kababayan. Kung naririnig po ninyo, ang balita dito ay talagang binabanatan po ito sa kanyang citizenship na ito daw ay may hawak po ng dalawang passport, mga kababayan. Ang mga DDS, nakakapagtaka na sobrang tanga ninyo. Mga kababayan, itong issue ni Gibo Teodoro, mga ka-GP Natics, alam po natin na may commission po ng mga elected officials, ng mga appointed officials, na ito ay hindi makakalusot sa kanila. Remember po itong si Erwin Tulfo, 'di ba? Anong nangyari sa kanya, mga kababayan? Hinarang po ang kanyang appointment sa DSWD. Kaya po siya nawala doon. Sa palagay nyo, itong si Gibo Teodoro, mga ka-GP Natics, ay makakalagpas sa committee na yan? Eh sa dami po ng gustong humawak, sa daming gustong magkaroon ng pwesto sa gobyerno, hindi nyo man lang nakita na itong si Gibo Teodoro, mga kababayan, eh bakit nakalusot? Gusto nyo bang sirain itong si Gibo Teodoro, mga kababayan? Ito po yung kanilang naratibo. At ito din sagot ni Gibo Teodoro sa kanila. Ito kasi sabi ni no, mga kababayan, ito medyo hugas kamay eh. Sige, Crisetchu. Sabi niya, the Manila Times has reported today that Gibo Teodoro has a Maltese passport. If this is true, this may be illegal and worrisome, but I'm not a constitutional law expert, so any correction is appreciated. Wow! Halak ka. Agmamalinis. Under Republic Act number 9225, the Citizenship, Retention, and Reacquisition Act of 2003, Section 5, 2, dual citizens cannot be appointed to any public office in the government unless they renounce their foreign citizenship. A citizenship in the documents they obtain is until 2026. Maybe he has renounced it. Maybe the reason he didn't accept PRRD's offer before is he was still a citizen. Maybe he renounced it before PBBM offered him the post. National Defense Secretaries cannot be dual citizen. So if he still it is not right he has dual citizen or he has dual alliance. Malta has diplomatic ties with NATO and AU. This compromises the office of the National Defense as the Secretary has unbridled access to classified military intelligence and national defense strategies. We are living in the time where super takot and careful about foreign interference, and the secretary must be trusted and credible. It can be demoralize personal and erode trust. Once you hold a passport of Malta, you are protected as a EU citizen and enjoy its benefits. Hindi lang siya concern ng Pilipinas, concerned din siya ng ASEAN and other regional partners who share intelligence with us or have joint operation with us. Sabi pa ni Criset, mga kababayan, Gibo Teodoro should clarify if he has even or ever given up his EU citizenship or if he has not. The decent thing to do would be to give up his position. Mga kababayan, kita nyo na? Nakita nyo yung naratibo nila dito. Talagang gusto nila natanggalin itong si Gibo Teodoro, mga kababayan. Palagay ko, mga ka-GP Natics, malaking tinek sa kanilang lalamunan itong si Gibo Teodoro. Lalong-lalo na po sa usapin ng West Philippine Sea na alam naman po natin, pinagtatanggol nila ang China. Sila daw di umano ay finance ng China. 'Di ba? Mga kababayan? Mm.
Ayun. Isa pa, we are not informed about Malta rules. Baka naman they give away passports or sell passports but it does not include citizenship. Although that's wrong because passport are proof of citizenship, mga kababayan. Ano ang sagot dito ni Gibo Chidoro? Basag na basag itong mga DDS. Base sa ulat ng pahayagang Manila Times, mayroong dokumentong nagpapakita na naiisyuhan si Defense Secretary Gilbert Teodoro ng Maltese Passport 1259234 noong December 22, 2016. Kung saan nakasaad ang kanyang buong pangalan. Mga kababayan, Hunyo 14, 1964. Tapos si Teodoro, 61 anyos, ay unang naitalaga bilang kalihim ng Department of National Defense ng termino noong Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Agosto 2007 at nakabalik sa pwesto ng mahalal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hunyo 5, 2025. Aba, mga kababayan, ito nakakapagtaka ha. Bakit ito na nakaupo nung panahon ni Gloria? 'Di ba? Pero 2016 lang daw ata niya ito Ayon sa ulat ng Manila Times, ipinagbawal sa ilalim ng batas at konstitusyon ang pagkakaroon ng dual citizen sa mga opisyal ng gobyerno, partikular sa mga miyembro ng gabinete. Naglabas din ng naturang pahayagan ng photocopy ng di umano'y Maltese passport ni Gibo, mga kababayan. Pero ayon po sa kanya, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ay ito po ay ni-renounce niya na po ito bago pa po, mga kababayan, ang 2016 election. So maliwanag na maliwanag, mga ka-GP Natics dito, kung 2016, tama ba ako? Kung na-renounce ito nung 2016, so dapat hindi rin siya naging DND secretary nung panahon ni mga kababayan, nung panahon ni Gloria. So bakit lang ngayon ito lumalabas? Kung 2016 naman siya nag-renounce, wala nang epekto ito. Kaya siya tumakbo nung 2022 bilang senador din. 'Di ba? Kung nakapunta siya or naitalaga siyang kalihim as DND secretary ni Pangulong Bongbong Marcos at na-renounce na yon, mga kababayan, talagang wala po silang makikita dyan. Kahit ang committee on tawag dito, committee po ng appointment, committee on appointment, kaya siya nakaupo, kaya siya na hanggang ngayon, mga kababayan, ay nandyan siya, talagang de-renounce na nga daw ni Gibo Chidoro yung kanyang Maltese passport. Imposible kasi, mga DDS, kung hindi makita ng committee on appointment, yung bagay na yan. 'Di ba? Supalpal kayo, mga DDS, ano masasabi nyo dito? Gusto nyo lang ba masira itong si Gibo Chidoro, mga kababayan? Ang nakikita ko kasi dito, gusto nilang sirain ng DND para mga kababayan, yung bakod kay PBBM, kasi ako base sa aking opinion, malaki po ang papel ng DND Secretary, mga kababayan, sa ating Pangulo. Kapag ito po ang nasira nila, halimbawa, paano GP? Kapag hindi ka aliado, halimbawa naiupo, naalis si Gibo Chidoro, nasira nila, kunwari ito ay may dual citizen, kunwari lang mga kababayan, syempre automatic tatanggalin ito. Masisira ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. At the same time, mga kababayan, syempre papalitan. Diba? Pag napalitan, mga kababayan, kung hindi strong at yung papalit na DND secretary, mga kababayan, ay hindi po siya kasing tatag ni Gibo Chidoro, maaari po na mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. So makatuwid, lumalabas dito, mga kababayan, hindi nila matira, hindi nila mabuwag directly si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang ginagawa nila, dinadahan-dahan o tirahin natin yung mga gabinete. Baka sakali mabuwag natin at mapalitan na si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ganon ang nasa isip ko, mga kababayan, na ginagawa nilang taktika. JP, ano yung lumabas din na kung saan itong si Clarita Carlos ay nagsalita na rin
hinggil po sa bagay na yan. Si Clarita Carlos ba ay isa na ring anti-Marcos? Sabi, tanong ng iba kanina, mga kababayan, bago po ako nag-vlog nito. Sabi niyang ganon, ay ito. Wait lang, Attorney Claire. Ayan, mga kababayan. Ay, sorry. Ba't nandyan pa si Pogi? Ayan. Meron kasing tawag dito statement si Clarita Carlos. Sabi, this agency has 1 billion intelligence fund but didn't know that the citizenship of cabinet members. Record yung boses. Mga kababayan. Ang sabi nila, anti-Marcos na rin daw si Clarita Carlos. Sabi kong ganun, eto, palagay ko mga kababayan, kung iintindihin natin, ewan ko pero palagay ko mali lang yung pagkakalagay ng apostrophe doon, ay ng, tawag dito mga kababayan, ano yung nasa dulo? Hindi question mark. Exclamation point, sorry. Yung exclamation point doon, nilagay, palagay ko yun ay question mark. Sabi dito, the agency has 1 billion intelligence fund but didn't know the citizenship of cabinet members. Palagay ko mga kababayan, this statement is a sarcasm ito doon sa mga nag-aakusa kay Teodoro na kung saan sinasabi po, imposible naman na hindi malaman ng DND na si Teodoro ay dual citizen sa kabila ng kanilang napakalaking pondo, napaka-imposible na hindi nila malaman na dual citizen itong si Teodoro. Ganon yung nakikita ko mga kababayan. This statement sarcasm po sa mga DDS na mga tanga. Sarcasm ito na hindi nyo naiintindihan na imposible. Mga kababayan, 1 billion intelligence fund, hindi nila makikita na si Teodoro, dalawang citizen, imposible na ito po ay makakaupo, mga kababayan, at pagbibigyan ng commission on appointment. Ganun lang yun. Hindi ibig sabihin si Clarita Carlos ay nagbigay ng statement na ito ay iniwanan na rin si Pangulong Bongbong Marcos. That's my opinion, mga ka-GP. Diba? Basta